Si Sato ay isang lonely bum na kahit papaano ay napupunta sa hit list ng pinaka-nakakatakot na guro ng paaralan. Gayunpaman kapag napagtanto niyang mas kakaiba siya kaysa sa nanay mo pagkatapos ng 2 shot ng tequila mula sa pag-iwas sa pagkakakulong tungo sa pagpalakpak sa kanya pagkatapos ng klase. Nagsimula ang lahat sa pagpunta ni Sato sa banyo ng mga lalaki upang magkaroon ng kaunting kapayapaan at katahimikan gamit ang kanyang kanang kamay, ngunit ang kanyang sesyon ng gun ay nasira nang pumasok siya sa kanyang guro si Kana na tumagas. Sigurado siyang nilock niya ang pinto, ngunit galit na sinabi sa kanya ni Sato na sira ang stall na ginagamit niya. Nang tanungin ni Sato kung bakit kwarto ng mga lalaki ang kanyang ginagamit, mariin nitong sinabi na kasalukuyang nililinis ang silid ng ginang kaya naman kinailangan niyang pumunta rito. Dahil ito ay bahagyang kanyang sariling kasalanan, sinabi niya na hahayaan niya ang insidenteng ito at sinabihan ang lalaki na umalis dito. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Sato na ang kandado ay natigil sa lugar at ang kanyang buhay ay kumikislap sa harap ng kanyang mga mata dahil si Kana ang pinakakinatatakutang guro sa paaralan. Siya ay isang masamang tao na kahit na ang pinakamahirap na estudyante ay yumuko sa kanya, at ito ang pinakamasamang senaryo na posible para sa lalaki. Habang inihahanda niya ang kanyang sarili para sa resulta, pumasok ang ilang lalaki sa banyo at hinayla ni Kana si Sato papasok dahil ang isang lalaki at isang babae sa parehong palikuran ay ang uri ng side quest na nagtutulak sa iyo na dumiretso sa panghuling boss fight ng principal. Habang binibinyagan si Sato sa mga banal na nuns ng Kana, sinabihan niya ito na dahan-dahan at tahimik na umalis o gagawin niya ang banyo sa isang pinangyarihan ng krimen. Dahan daw ang binawi ni Sato ang kanyang mukha at napansin niyang hindi lang mahinang nagsasalita si Kana kundi pinagpapawisan din. Sa sandaling iyon itinulak ng kanyang yakap ang mga butones ng kanyang kamiseta at hindi na niya napigilan ang gripo sa sobrang kahihiyan nilang dalawa. Nawalan ng gana si Kana at sasampalin na sana niya ang mukha nito, ngunit mabilis siyang niyakap ni Sato at sinabi sa kanya na malapit na rin siyang tumagas. Makalipas ang 1 linggo, nasa bubong si Sato kasama ang kaibigan niyang si Suzuki at iniisip pa rin niya ang pangyayari. Sinabi niya kay Suzuki na ang kanyang mukha ay mukhang medyo nagbabanta at hindi niya kailanman naging kaibigan kung hindi siya ang kanyang junior. Muli naramdaman niya ang pangangailangan na lagyan ng langis ang kanyang joystick at tumakbo sa Mayo Sensei sa daan. Habang mabilis itong dumaan sa kanya, tinanong niya si Suzuki kung bakit siya nagmamadali at sinabi niya sa kanya na pupunta si Sato sa infirmary. Muli hinarap ng lalaki si Kana na nakaupo sa kanyang blouse at tinanong niya kung bakit siya naririto. Nagkunwari si Sato na naspray ng paa at kinakabahang sinabi ni Sato na may sipon siya kaya pumunta siya rito para magpahinga. Pagkatapos ay bigla siyang pinagpapawisan at napagtanto ni Sato na siya ay mukhang naninigarilyo sa ganitong estado. She politely asks him to grab her meds dahil mahirap para sa kanya na mag-move on her own. Nabigong labanan ng tamang mga gamot na tuklasan ni Sato ang ilang mga table tasks na iniinom mula sa ibaba. Sa kabila ng kahihiyan, pumunta siya sa default na posisyon at sinabihan si Sato na huwag tumingin ng higit pa kaysa sa kailangan niya. Hinubad ng lalaki ang piring at ibinaba, ngunit bago niya maidikit ang tableta sa kanyang kuweba ng mga kababalaghan, narinig nilang pumasok si Mayo sa silid. Sa oras na nilapitan siya ni Mayo, si Sato ay nakatago sa pagitan ng kanyang kambal na tore sa ilalim ng kumot at sinabi sa kanya ni Kana na magiging maayos na siya sa kaunting pahinga. Pagkaalis ni Mayo, naghanda si Sato para sa isang pag-alitan, ngunit malumanay na sinabi sa kanya ni Kana na lalagnitin siya kung mananatili itong napakalapit sa kanya. Kinabukasan nilalamig si Sato at hinihiling na sana ay manatili na lang siya sa bahay. Kaya lang dumating si Kana para alagaan siya dahil masama ang pakiramdam niya na nagkasakit ito dahil sa kanya. Natutuwa ngayon si Sato na pumasok siya sa paaralan, ngunit nang ilabas niya ang tableta na ibinigay niya sa kanya kahapon, sinimula ng lalaki na muling suriin ang kanyang buong buhay. Sa isang araw ng tag-ulan, si Sato ay nagtungo sa isang tindahan ng labahan, ngunit muling nakasalubong si Kana na basang-basa sa ulan. Ipinaliwanag niya na nagsimula nang bumuhos ang malakas na ulan habang naglalakad siya pauwi, kaya pumunta siya rito upang matuyo. Nang makita siya sa ganitong estado, ang meatstick ni Sato ay nasa high performance mode, kaya iminumungkahi niyang patuyuan niya ang kanyang mga damit bago siya magsimulang umalis. Nagalit si Kana dahil wala siyang ekstrang sando at naniniwalang gusto ni Sato na ipakita niya ang kanyang mga melon.
Gayunpaman nag-aalok si Sato ng kanyang sariling kamisete na parang isang tunay na Ginoo na nagpapahintulot sa kanya na ilagay ang kanyang kamisete sa dryer. Nang maglaon ay napansin niya na ang ulan ay hindi humihinto anumang oras sa lalong madaling panahon at napagtanto na si Kana ay talagang natatakot sa kulog. Itinanggi niya ito noong una ngunit pagkatapos ay kumapit sa braso nito. Sa sandaling iyon namatay ang kuryente sa tindahan na nangangahulugan na ang dryer ay tumigil din sa paggana. Iminumungkahi ni Sato na maghanap sila ng circuit breaker at mukhang hindi maabot para sa kanilang taas. Hindi makahanap ng anumang maaakyat umupo si Kana sa mga balikat ni Sato at sinisikap niyang maabot ang breaker. Sinisikap ni Sato na manatiling tahimik ngunit nang masulyapan ng kanyang mata ang kanyang bouncy na kastilyo noontog siya sa isang pader at naging sanhi ng pagdaloy ng isang moisturizer sa kanyang likod. Kapag sinubukan niyang ibaba siya hindi niya sinasadyang nahadjap ang mga pitchel ni Kana. Mabilis niyang ibinaba ang kamiseta at humingi ng paumanhin sa nangyari ngunit hinailan niya ito ng napakalakas kaya bumukas ang mga butones at ngayon ay nakadeploy na ang parehong airbag ni Kana. Umupo si Sato sa isang sulok na parang isang birhen at habang patuloy na naglalaro ang imahe sa kanyang ulo hindi niya marinig ang masasayang ingay na ginawa ni Kana nang pisilin niya ang kanyang mga stress ball. Pagkatapos ay iminumungkahi ni Kana na buhatin siya sa halip upang maabot niya ang breaker ngunit pagkatapos ay naramdaman niya ang pagdeploy ng kanyang ikatlong paa at agad siyang nag-ground. Makalipas ang ilang araw dumating si Sato sa tahanan ng pamilya ng kanyang ina ngunit muling nakasalubong si Kana na nakikipaglaro sa kanyang baby sister na si Shio. Malapit na pala ang kanyang tirahan kaya pinakiusapan ng kanyang ina na si Saki si Kana na alagaan ang kanilang paslit. Nagulat si Sato na kilala niya ang kanyang ina at mapanuksong nagtanong kung marunong pa nga ba itong humawak ng mga bata. Sinabi ni Kana na ang kanyang mga paraan sa pag-aalaga ng bata ay kilala sa buong mundo ngunit pagkatapos ng isang malungkot na demonstrasyon inamin niya na wala siyang alam tungkol sa pag-aalaga ng bata. Ibinunyag din niya na gusto siya ng kanyang mga magulang na magpakasal at magkaroon ng sariling mga anak ngunit kung saan ang mga bagay-bagay ngayon hindi niya makuha ang isang lalaki na pumalakpak at pabayaan na maging isang mommy. Naniniwala si Sato na dapat siyang magkaroon ng matataas na pamantayan para sa isang asawa ngunit sinabi ni Kana na ang tanging kailangan niya ay isang 6 na pulgadang Excalibur na naghahari sa inyong lahat. Napagtanto niya na ang kanyang kahulugan ay ganap na akma kay Sato at galit na nagpapaliwanag na hindi siya ang tinutukoy niya. Upang maiwasan ang sitwasyong ito mabilis na iminungkahi ni Sato na gawin nilang maglaro si Shio sa pool. Nang maglaon nagpalit si Kana ng kanyang bathing suit at pumasok sa pool kasama si Shio habang si Sato ay nananatili sa labas na natatakot sa isa pang nakakahiyang aksidente. Ang kanyang lightsaber ay naka-extend na nanlilisik ang mga melon na kasing laki ng meteor ni Kana kaya't binuhusan niya ng tubig ang mukha nito para pigilan siya sa pagtitig. Sinimulan niyang iuntog ang kanyang ulo sa pader dahil hindi niya kayang iuntog ang isang hindi maganda ngunit pagkatapos ay lumingon siya upang makita si Kana na matamis at palakaibigan kay Shio. Sa sandaling iyon hinailan ni Shio ang kanyang strap at inilabas ang lahat ng kanyang mga sikreto. Mabilis na tinakpe ni Kana ang sarili ngunit hindi sinasadyang naitulak si Shio palabas ng pool. Parehong inabot siya ni Sato para sunggaban siya at nauwi sa hindi sinasadyang paghalik na labis nilang ikinahihiya. Naintriga si Shio sa laki ng hangkahangkas ni Kana at biglang napagpasyahan na oras na ng pagpapakain. Iminumungkahi ni Sato na hilahin siya ngunit sinabi ni Kana sa kanya na hayaan siya dahil ipinapakita nito na nakikita siya ni Shio bilang isang maternal figure. Nang maglaon ng gabing iyon pinasalamatan ni Saki si Kana sa pag-aalaga kay Shio at pagkatapos ay sinabi niyang narinig niya na pinipilit siya ng kanyang mga magulang na magpakasal. Iminungkahi niya na si Kana ay pumunta kay Sato dahil bata pa ito at nag-iimpake ng isang higanteng baras at kahit na naiinis si Kana sa una hindi niya maiwasang tanggapin na ang mga backshot mula sa gayong katigasan ng carne stick ay tiyak na magbibigay sa kanya ng isang masayang pagtatapos. Pagkalipas ng ilang araw tumungo si Sato sa kanyang silid sa itaas ng hagdan kung saan siya pumunta sa mga makapal na anime na babae ngunit naroon na si Kana. Tinanong niya kung bakit siya nasa kanyang silid at sinabi ni Kana na inimbitahan siya ng kanyang ina at pinilit siyang umupo rito. Sa sandaling iyon pumasok si Saki sa silid na may ngiti sa kanyang mukha na nagpapakitang sinusubukan niyang iset up si Kana sa kanyang anak. Pagkatapos ay inabutan siya ni Saki ng inumin ngunit agad na nalasing si Kana at nagsimulang magsalita ng walang kaparirikon.
Sa kanyang paghikbi iniabot niya sa kanya ang isang lumang photo album na nagpapakita ng larawan nila ni Saki noong mga nakaraang taon. Inamin niya na dati siyang mahiyain ngunit pagkatapos ay itinuro ang isang larawan ni Sato at inamin na lumabas siya sa kanyang shell dahil sa batang ito. Si Kana ay dinala sa isang flashback kung saan siya ay naglalakad sa isang tulay at nakita si Sato sa gilid. Naghay si Sato sa kanya ngunit siya ay kinabahan at nagsimulang hulaan ang kanyang pagpili na maging isang guro. Sa sandaling iyon si Sato ay tumalon sa ilog sa ibaba at siya ay nahulog kaagad sa kanya habang sinusubukang suluhin siya. Dahil malamig ang lamig iniuwi niya si Sato at pinatuyo ito ng tuwalya. Tinanong niya kung bakit siya tumalon sa ilog at sinabi ni Sato na sinabi sa kanya ng kanyang mga kaibigan na magiging matanda na siya kung gagawin niya ang nasabing ritual. Sinabi ni Kana na nakarinig din siya ng isang katulad na kaugalian ngunit ibinalita na ang lahat ay gawa-gawa. Inamin niya na maganda sana kung ganoon lang kadali ang paglaki niya at baka sakaling matigil na siya sa pagiging awkward sa lipunan. Pinutol siya ni Sato at sinabing parang normal lang siya sa kanya at dahil pareho silang tumalon sa tulay na iyon nangangahulugan iyon na pareho silang nasa hustong gulang. Ang pagkakita sa kanyang sigasig ay nagbigay kay Kana ng kumpiyansa na kailangan niya at pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito ay naging isang mahusay na guro siya. Hanggang ngayon kapag natural na sa kanya ang lahat naaalala pa rin niya ang batang lalaki kapag pumapasok sa kanyang mga estudyante. Nang marinig ito pinagsisihan ni Sato ang lahat ng kanyang mga pinili sa buhay dahil siya ang may akda ng kanyang sariling pagbagsak. Inamin ni Kana na hindi niya naaalala ang pangalan ng batang iyon at mabilis na pinigilan ni Sato si Saki na ilabas ang sikreto. Gayunpaman sinabi pa rin sa kanya ni Saki at mabilis siyang niyakap ni Kana na nagsasabi na siya ay namamatay na makilala siya sa loob ng maraming taon. Pinasalamatan niya ito sa ginawa niya noon at nangako siyang gagawa ng isang bagay para mabayaran siya. Nang marinig ito iminumungkahi ni Saki na alagaan niya si Sato at sa pamamagitan ng pag-iingat ibig sabihin niya ay spamang jump sa joystick nito ng 5 beses sa isang araw. Pagkatapos ay sinabi niya kay Sato na gusto niyang maging manugang si Kana kaya dapat niyang hilahin ang kanyang halimaw na truck at patakbuhin ito sa kanyang kuweba ng mga kababalaghan. Pagkatapos ay umalis siya sa silid upang bigyan sila ng ilang privacy at si Kana na hindi pa rin matino ay kumapit kay Sato. Sa sandaling iyon nakita niya ang isang saucy magazine sa kanyang silid at sinimulan niyang basahin ang mga pahina nito hanggang sa tumulo ang kanyang gripo. Inilabas niya ang kanyang mga pakete ng gatas at sinabihan siyang i-swipe ang kanyang V-card. Si Sato ay galit na ipinaalala sa kanya na siya ang kanyang guro ngunit ngayon ay gusto niyang ituro sa kanya ang reproduction chapter sa biology book. Habang umaakyat siya kay Sato kinakabahan ang lalaki at nalaman niyang kahit papaano ay gumapang sa silid ang kanyang kapatid na si Shio. Kapag sinabihan niya si Kana na umatras sinabi niyang titigil lang siya kapag hinalikan siya nito. Gagawin na ni Sato ang hinihiling niya ngunit nag-aalala na baka mapatalsik siya kapag nalaman ng paaralan. Bago siya makapagdesisyon hinalikan siya ni Kana ng mag-isa at sinabihan siyang tawagin siyang big sis tulad ng dati niyang ginagawa noong araw. Sa oras na dumating si Seki upang kunin si Shio nakita niya itong natutulog na kasama ang kanyang mga melon at pinuri si Sato sa pagbibigay sa kanya ng mabilis na happy ending. Kinabukasan nakita siya ni Sato sa paaralan at tinawag siyang big sis habang nagtatanong ito ngunit sinimulan niya itong pag-alitan dahil wala siyang naaalala mula kahapon. Naniniwala si Sato na si Kana ay maaaring bumalik sa pagiging isang demonyo sa paaralan hindi alam na siya ay namumula sa kanto. Pagkalipas ng ilang araw inimbitahan si Seki sa isang kasal sa isang tropikal na isla at katulad ng dati nandoon si Kana para sa kaginhawahan ng plot. Tahimik niyang tinanong ang kanyang ina kung bakit siya naririto at sinabi ni Seki na nagkansela ang kanyang ama noong nakaraang minuto at niyaya niya si Kana upang hindi masayang ang tiket. Naniniwala siyang magiging bahagi na ng pamilya si Kana sa lalong madaling panahon at mas mabuti para sa kanya na magpainit sa kanila. Hindi naiintindihan ni Sato ang kanyang sinasabi kaya napatulala si Seki na gustong sumakay ni Kana sa kanyang halimaw na truck. Nagulat si Sato nang malaman niyang may nararamdaman si Kana para sa kanya. Pagkatapos ay dinala niya si Shio para bigyan sila ng privacy at habang nagwawala si Sato casual na nilapitan siya ni Kana at nagmungkahi na gumugol sila ng ilang oras bago ang kasal. Dinala niya si Sato sa isang maingat na sulok ng dalampasigan ngunit kinakabahan ang lalaki dahil sa sinabi ng kanyang ina kanina.
Habang kinukumbinsi niya ang kanyang sarili na walang paraan na gusto siya ni Kana, hiniling niya sa kanya na magpahid ng sunscreen sa kanya ng labis na ikinagulat niya. Muli sinabi niya sa kanyang sarili na wala itong pinatutunayan, ngunit habang ginagawa niya ito napagtanto niya na si Kana ang uri na gagawa ng mga bagay sa kanyang sarili nang hindi humihingi ng tulong, ngunit hindi pa rin siya sigurado. Pagkatapos ay hiniling ni Kana sa kanya na i-massage ang base ng kanyang leeg, ngunit nagsimula siyang gumawa ng masasayang ingay sa sandaling gawin niya ito. Pagkatapos ay bigla niyang sinabi na mahal niya ito, ngunit mabilis na napagtanto ang sinabi nito at tumalikod. Naging sanhi ito upang hindi sinasadyang makuha ni Sato ang kanyang mga melon at galit na galit niyang sinabi sa kanya na magpanggap na hindi niya narinig ang mga salitang ito hanggang sa siya ay nakapagtapos. Pagkatapos ay tumalon siya sa tubig upang magpalamig, ngunit biglang sumigaw para humingi ng tulong dahil naninikip ang kanyang mga binti. Matapos siyang hilahin palabas, pinayuhan siya ni Sato na huwag biglaang tumalon sa tubig at humingi siya ng paumanhin sa naging gulo niya at nakakita siya ng karatula sa malapit na may label na mapanganib na mga ahas sa dagat sa lugar. Sa takot na baka sipin niya ang balde, kumapit siya sa braso ni Sato at sinabing ayaw niyang mamatay bago tanggalin ang kanyang factory seal. Sinabihan siya ni Sato na ipakita sa kanya ang kagat upang masipsip niya ang lason at pagpalain ang mga Diyos ng plano ito ay nasa tabi mismo ng kanyang silid ng mga lihim. Hindi nagalinlangan si Sato at hiniling na kumalat siya, ngunit sinabi niya na hindi niya magagawa dahil ang kanyang mga binti ay masikip. Nang walang ibang pagpipilian, ibinaba siya ni Sato at sinimulang sipsipin ang lason, ngunit hindi lang iyon ang likidong lumalabas sa kanya. Pagkatapos ay nahimatay si Kana mula sa kamandag, ngunit kalaunan ay nalaman niyang walang nakitang lason ang mga doktor sa kanyang katawan, ibig sabihin ay napakalalim ng dila ni Sato kaya pinindot nito ang kanyang factory reset button. Pagkatapos ay tinanong ni Saki si Sato kung sa wakas ay nasubukan na niya ang hydraulics ni Kana, ngunit tumakbo siya palayo sa tuwa bago siya makasagot. Pagkatapos ay pinasalamatan ni Kana si Sato sa pagliligtas sa kanyang buhay at habang naglalakad sila patungo sa seremonya ng kasal napagtanto niya na ang kanyang personalidad sa labas ng paaralan ay lubos na naiiba. Sa kasal tinanong ni Sato si Kana kung gusto niyang pumunta dito muli pagkatapos ng graduation at nagalit siya sa pag-aakalang hinihiling niya itong pakasalan siya. Nang maglaon ay nakipagkita siya kay Mayo sa isang kafe at sinabi sa kanya na medyo na-aksidente siya sa isla. Nagsimula siyang mamula at sasabihin sa kanya kung ano talaga ang nangyari, ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Sato at nagsimulang makipag-usap sa kanya sa isang kaaya-ayang paraan. Naiiwan at nalulungkot si Mayo dahil kahit 3 taon na niyang nagustuhan si Suzuki ay hindi pa niya nahihingi ang numero ng telepono nito. Pagkalipas ng ilang araw, sinabi ni Sato kay Suzuki na nagsimula siyang makipag-date kay Kana at hindi makapaniwala ang lalaki na nagawa ni Sato na makuha ang pinakakinatatakutang babae sa buong paaralan. Nakiusap siya na huwag sabihin ito kahit kanino at mula ngayon ay kakain na siya kasama si Kana. Nagpanik si Suzuki dahil ang ibig sabihin nito ay kakain siya mag-isa at kahit na sinubukan niyang makipagkaibigan sa ibang mga lalaki, lahat ay tumatakas sa takot. Pagkatapos tumakbo ni Sato, mag-isang nakaupo si Suzuki sa tabi ng lawa, ngunit nagulat siya sa biglang pagsulpot ni Mayo. Tinatanong niya kung gusto niyang kumain ng bento kasama niya at kapag tinanong niya kung bakit, sinabi niyang mas masarap kumain kasama ang isang tao. Si Suzuki ay nalilito at nagtanong kung bakit hindi siya natatakot sa kanya at sinabi sa kanya na walang guro ang natatakot sa kanyang mahalagang estudyante. Agad namang nag-cream si Suzuki na pagtanto na ang kahinahunan at kakisigan ni Mayo ang dahilan kung bakit siya sikat sa mga estudyante. Habang nakaupo sila, nagulat si Mayo nang makita ang galing ni Suzuki sa pagluluto at ipinahayag na kumukuha din siya ng mga klase sa pagluluto. Pagkatapos ay tinanong niya si Suzuki kung komportable siyang makibahagi sa kanya. Habang sinusubukang pakainin siya ni Mayo gamit ang sarili niyang mga kamay, idinausdas lang ni Suzuki ang kanyang takip patungo sa kanya kaya napagtanto niya na medyo malakas siya. Sa gitna ng gulat, nadulas siya at nahulog sa lawa at nang subukang sunggaban siya ni Suzuki, nahuli siya nito. Naipit ang paa ni Mayo sa ilalim ng bato kaya't hinaila siya ni Suzuki palabas ng pond sa napakakulit na pose. Umupo siya na nasa kondongen pa rin si Mayo na hindi sinasadyang nabuksan ang balbula dahilan para matamaan ng baha ang kuweba ng kababalaghan ni Mayo. Habang siya ay gumagawa ng masasayang ingay, sinusubukan niyang hilahin siya palabas ng lawa, ngunit nauwi lamang sa isa pang talon.
Nang maglaon nakiusap siya kay Mayo na patawarin siya at nag-alok pa ng sariling sweater dahil nabasa ang damit nito. Pagkatapos niyang umalis sinimulan ni Mayo ang pag-amoy ng sweater at nagpasyang sampelan ang kanyang pusa dito mamaya. Nang maglaon nakilala niya si Kana sa dressing room at nagtanong kung bakit siya nakasuot ng sweater ni Suzuki mula tanghali. Nagpanik si Mayo at sinabing hindi dapat lokohin ng mga guro ang mga estudyante. Pagkatapos ay ibinunyag niya na sinusubukan ni Suzuki ang kanyang makakaya upang magkaroon ng mga bagong kaibigan at gusto niyang suportahan siya sa moral at pasalita. Walang isip niyang inamin na gusto rin niya si Suzuki ngunit pagkatapos ay nakiusap kay Kana na ilihim ito. Nang maglaon natagpuan ni Suzuki ang kanyang sarili sa isang nakapak na tren sa tabi mismo ni Mayo at malumanay niyang ipinaliwanag na iniwan niya ang kanyang computer pa sa kanyang sweater kaya sumakay siya sa tren upang ibalik ito sa kanya. Pinlano niyang bumalik sa paaralan pagkatapos ngunit sarado ang mga pinto sa likod niya at ngayon ay natigil siya dito sa natitirang bahagi ng biyahe. Dahil magkatapat ang mukha nilang dalawa namumula si Mayo at kinakabahan si Suzuki dahil hindi siya marunong makipag-usap sa mga babae. Sa sandaling iyon napansin ni Mayo na ang kanyang kamiseta ay nakasabit sa pinto at nang sinubukan niyang bunutin ito napadpad siya mismo sa dibdib ni Suzuki. Pagkatapos ay niyakap niya ito ipinaliwanag na ang mga butones ng kanyang kamiseta ay natanggal at ngayon ang kanyang mga melon ay humihinga ng libreng hangin. Tinanong ni Suzuki kung ano ang nangyari sa kanyang bra at ibinunyag niyang nakalimutan niyang magsuot ng isa dahil nagmamadali siyang pumunta rito. Binuksan ni Suzuki ang kanyang jacket para bigyan siya ng kwarto. Napadpad siya at tinulak siya sa salamin na pinto. Mayo asks him to move back a bit pero hindi makagalaw si Suzuki dahil nakaharang ang mga tao sa daraanan niya. Sa kanyang mga burloloy na nakadisplay na pagtanto ni Suzuki na malalantad siya sa publiko kung dumating sila sa platform sa estadong ito. Upang maiwasan ang insidenteng iyon sinubukan ni Suzuki na i-button ang kanyang kamisete gamit ang kanyang sariling mga kamay. Gayunpaman sa halip na ang mga butones sa kanyang kamiseta nahuli niya ang mga butones sa kanyang mga airbag at nagtatapos sa pagbibigay sa kanya ng isang masayang pagtatapos. Nang maglaon humingi ng paumanhin si Suzuki para sa aksidente at isang opisyal ang nagpakita sa eksena upang tanungin kung bakit ang mga damit ni Mayo ay mukhang magulo. Upang maiwasang malagay sa gulo si Suzuki kumapit si Mayo sa braso ni Suzuki at sinabi sa opisyal na silang dalawa ay mag-asawa. Gayunpaman si Suzuki ay isang taong may prinsipyo at sinabi sa kanya na hindi niya magagawa ang ganoong bagay kahit na sa akto dahil siya ang kanyang guro. Napagtanto ni Mayo na wala siyang pagkakataong maglaro ng doktor si Suzuki sa kanya at naging walang kulay na panel ng manga. Kinabukasan pumunta si Suzuki sa isang restaurant para kumuha ng order ngunit ang lahat ay patuloy na nakatingin sa kanya dahil mukha siyang mafia boss. Saka lang niya napagtanto na nakatayo sa tabi niya si Mayo. Inihayag niya na nakatira siya sa malapit kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Sinabi ni Suzuki na pumunta rin siya dito para kumuha ng ilang mga maswerteng set para sa kanyang mga nakababatang kapatid ngunit sinabi ni Mayo na nakuha niya ito para sa kanyang sarili kahit na ito ay parang bata. Sa sandaling iyon umuulan at dumating ang mga nakababatang kapatid ni Suzuki na sina Suzo at Rei na nakasuot ng kapote upang bigyan siya ng payong. Dahil isa lang ang dala nila pinalakad ni Suzuki si Mayo at kinakabahan siyang sumama. Sa daan hiniling ni Suzo at Rei na makita ang kanilang mga maswerteng set at habang nakakuha si Rei ng pande galit na galit si Suzo na makatanggap ng gold pies. Malumanay na inalok ni Mayo na ipagpalit ang kanyang gold pies sa kanyang panda at tuwang-tuwa itong ibinato ni Suzo sa hangin. Dama po ito sa pagitan mismo ng paggawaan ng gatas at sinimulang kilitiin ang kanyang mga butones. Sinisikap niyang itago ito at binigay kay Suzo ang panda ngunit nang yakapin siya ni Suzo sa pinanibik lalo lang nitong pinalala ang mga bagay para kay Mayo. Sa sandaling iyon napansin ni Rei ang isang truck na paparating kaya't itinulak ni Suzuki ang lahat sa gilid ng kalsada nang hindi sinasadyang idikit ang payong sa mga cake ni Mayo. Sa parehong pag-trigger ng kanyang mga sensor si Mayo ay nagdudulot ng sarili niyang pag-ulan at tumatakbo pagkatapos magdahilan. Sa kanyang pag-uwi sinundan siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Saya sa bathtub at pinagalitan siya dahil sa isang paipong laruan kahit na siya ay nasa hustong gulang na. Pagkaraan ng araw na iyon si Mayo ay nagtungo sa isang restaurant kasama si Kana ngunit siya ay nalasing at kinailangan siyang buhatin ni Sato pauwi.
Iniwan na mag-isa, sinabi ni Mayo na maswerte si Kana dahil at least mayroon siyang susulpot sa isang tawag sa telepono. Habang natutulog siya sa mesa, nag-flashback siya kung saan huli na siya sa paaralan dahil sa traffic at nagsimulang tumakbo para makarating siya sa oras. Gayunpaman napadpad siya at napagtantong naputol ang kanyang takong kaya tinanggap niya ang katotohanang hindi na siya makakarating sa tamang oras. Noon lang isang nakakatakot na lalaki ang nagtanong sa kanya kung ayos lang siya at pagkatapos na magulat sa una ipinaliwanag niya na siya ay mawawala sa kanyang pagsusulit sa trabaho dahil sa traffic at sirang takong. Matapos tanungin kung saan siya dapat pumunta, nag-aalok ang nakakatakot na lalaki na dalhin siya doon sa loob lamang ng wala pang 5 minuto at napanatag si Mayo na nakatagpo siya ng isang mabait. Noon lang nalaman niyang natanggal ang kanyang bra at nang huminto ang lalaki sa unibersidad, isang clip sa kanyang sinturon ang kumikiliti sa flat factory ni Mayo. Nang maglaon ang lalaki ay si Suzuki na hindi lamang nakakakuha sa kanya doon sa oras ngunit inaayos din ang kanyang sirang takong. Ang pagkakita sa kanya na napakalalaki ay naglalabas ng babae sa Mayo at napansin niya ang kanyang puso na tumatakbo sa isang marathon. Pagkatapos ay binati siya ni Suzuki ng magandang kapalaran para sa kanyang pagsusulit bago umalis at sa wakas ay napagtanto ni Mayo na kahit na nakilala niya siya sa unang pagkakataon, ngayon ang kanyang kuting ay humihingi ng run-through ng kanyang halimaw na truck. Sa oras na magising siya, dinadala siya ni Suzuki sa bahay at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Ipinahayag ni Suzuki na nakatanggap siya ng tawag mula kay Sato na humiling sa kanya na suriin siya dahil mukhang lasing din ito. Ang pagkakita sa malambot niyang tagiliran ay nagpapaalala kay Mayo ng araw na una niya itong nakita. Makalipas ang ilang araw, naghahanda ang paaralan para sa Kawanuma Festival habang pinangangasiwaan ni na Mayo, Saya at Suzuki ang buong bagay. Kasama nila si Takashi at ang kanyang pambihirang tagapayo na si Hikari na agad na nagustuhan ang mga babae at hiniling kay Taka na palakpakan ang isa para makuha niya ang isa pa. Nang maglaon habang pauwi si Takashi, ipinangako niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang kanyang makakaya at hindi aasa sa kanyang psycho advisor. Gayunpaman, habang naglalakad siya sa kanyang silid, si Hikari ay nakahiga sa kanyang kama at tinanggap siya sa isang sadistang tono at sinabi niya na ito ay dahil ang heater sa kanyang lugar ay nasira. Pagkatapos ay hinailan niya si Takashi para maramdaman ang init ng kanyang katawan at ang lalaki ay nagsimulang mabulunan dahil sa kanyang malalaking airbag. Si Takashi at Hikari ay magkapitbahay na matagal nang magkakilala at palagi siyang bossy. Gayunpaman, si Takashi ay isang malaking bata na ngayon at nais na lumaban para lamang malaman na si Hikari ay nakatulog. Nang subukan niyang makatakas, hinawakan ni Hikari ang kanyang kamay at nakita niyang wala na ang kanyang mga melon para sa mga dahilan. Higit pa rito, ang kanyang hook ay naalis kaya sinubukan ni Takashi na i-clip ito pabalik sa lugar. Gayunpaman, inalis niya ang lahat at nakadisplay ang buong stock ng gatas nito. Nang hindi namamalayan, hinailan na naman ni Hikari ang lalaki at isinubsob ang mukha nito sa mga butones nito. Habang sinusubukan niyang umatras, umaangat ang pabrika ni Hikari na nagpapawala sa isip ng lalaki. Nabigo siyang ihiwalay ang kanyang sarili dahil si Hasoka ay isang malakas na guro sa pag-ihi, ngunit nang magising siya na makita siya sa lugar na iyon, sinimulan niyang tapikin ang kanyang ulo sa pag-aakalang namimiss niya lang ang mga tagagatas ng kanyang mommy. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya siyang umuwi at nakahinga si Takashi na hindi siya nagalit. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na hindi niya ito nakikita bilang isang matandang lalaki na nagpapalungkot sa kanya. Lingid sa kanyang kaalaman, nagwawala si Hikari sa labas at naniniwalang sinusubukan ni Takashi na alisin ang bare sa kanyang mga tubo. Sa palagay niya ay pumapasok ang kanyang male instincts kaya nagpasya siyang turuan siya ng leksyon. Kinabukasan, niyaya niya itong mamili at habang naniniwala si Takashi na narito siya para bumili ng mga laruan, nag-iisip siya ng ibang uri ng mga dapat bayaran. Pagkatapos ay dinala niya siya sa seksyon ng kababaihan at ipinaliwanag na ang kanyang hangka-hangka ay lumaki kamakailan. Napahiya si Takashi at sinubukang umalis, ngunit hinailan niya siya pabalik dahil gusto niyang pumili siya ng pares para sa kanya. Pagpasok niya sa silid palitan, sa sandaling iyon hiniling ni Hikari sa kanya na ihagi sa kanya ang isang pares at binigay niya ang isa nang hindi niya nakikita kung ano iyon. Ito pala ay isang see-through na nagpapaisip sa kanya na sinusubukan nitong guluhin siya. Never the one to give up, Hikari put them on but then gets embarrassed because everything is rather exposed. Tinatakpan niya ang kanyang sarili at ang kanyang jacket at nakayuko sa sulok.
Noon lang tinanong ni Tekashi kung tapos na ba siya ngunit bago siya sumagot ng oo hinawakan niya ang kamay niya at hinaila siya palabas ng nakapikit dahil gusto niyang makaalis doon sa lalong madaling panahon. Sinubukan ni Hikari na sabihin sa kanya ang sitwasyon ngunit patuloy siyang tumatakbo hanggang sa makarating sila sa escalator. Pagdating doon lumingon siya at nakita ang estado na kinaroroonan niya at dahil abala ang kanyang mga kamay sa pagtakip sa kanyang patag na pabrika hiniling niya kay Tekashi na isara ang kanyang zipper. Gayunpaman ang kanyang handkas ay masyadong malaki at siya ay napahiya hinaila ang kanyang mukha sa mga ito upang makaramdam ng kaunting ginhawa. Gayunpaman hindi sinasadyang bumalik siya sa gumagalaw na sinturon ng escalator at tapos na siya sa puntong ito na nagpasya siyang hayaan ang kalikasan na tumakbo sa kurso nito. Nang maglaon tumungo sila sa isang kafe at habang humihingi ng tawad si Tekashi sa lahat sinabi sa kanya ni Hikari na hindi niya ito papakawalan ng ganoon kadali. Natakot si Tekashi ngunit pagkatapos ay marahan niya itong hinaila at sinabing sa kabila ng lahat napakasaya niya ngayon. Pag-alis niya para uminom na alala ni Tekashi ang pangyayari at iniisip niya kung magbabago ba si Hikari. Gayunpaman bumalik siya na may dalang timpla ng bawat inumin sa bar at nagsimulang kumilos na parang tanga na nagpapahiwatig na siya ay pareho pa rin. Pagkalipas ng ilang araw umakyat si Tekashi sa isang bundok kasama ang kanyang klase bilang isang extracurricular na aralin at naroon si Hikari upang gawing maanghang ang kanyang buhay. Gayunpaman nahihiya pa rin si Tekashi tungkol sa insidente ng escalator at nagtago sa likod ng isang puno. Nang madadapa na siya sa ilog mabilis na hinawakan ni Hikari ang kamay niya ngunit pareho silang nabasa. Habang natutuyo sila sa isang kuweba umuulan at humingi ng paumanhin si Tekashi sa paglagay sa kanila sa ganitong sitwasyon. Sinabihan siya ni Hikari na huwag mag-alala at magpatuyo habang nagdidayal ang ulan. Sa sandaling iyon nagsimulang makaramdam ng lamig si Tekashi at nang walang ibang paraan para mapainit siya nagpasya si Hikari sa sinaunang pamamaraan ng pag-init. Matapos bunutin ang kanyang hangkadangkes hiniling niya kay Tekashi na maghubad at yamakap sa kanya para makapagpalitan sila ng init ng katawan. Sa kanyang panaginip na lagnat nagsimulang mauho si Tekashi at napansin ang pagtulo ng tubig mula sa mga pakete ng gatas ni Hikari. Nang hindi nag-iisip sinimulan niyang pigain ang katas mula sa kanyang mga mons ng tubig habang galit na galit itong binuhusan siya ng tsaa. Gayunpaman natapon niya ang tsaa sa kanyang patag na pabrika at hindi namamalayan na sinimulan ni Tekashi na pawiin ang kanyang uhaw mula sa kanyang fountain of youth. Matapos siyang bigyan ng tongue twister natutulog si Takeshi sa kanyang kondongen habang si Hikari ay magiliw na hinahaplos ang kanyang buhok. Kapag nagising siya malumanay niyang sinabi na ayaw niyang may mangyaring masama sa kanya na nagpapaalala kay Tekashi na sila ni Hikari ay palaging medyo magaspang sa isa't isa. Ngunit kahit noon pa man siya ay hindi kapani-pani walang mabait at mapagmalasakit. Sa kanyang platonic na pagmamahal sinabi niya kay Hikari na mahal niya siya ngunit pagkatapos ay bumalik sa pagtulog iniwan siya sa gulat. Sa araw ng pagdiriwang ang paaralan ay pinalamutian at puno ng 12 ng mga mag-aaral at habang naghahanda si Suzuki para sa isang araw ng kalungkutan hiniling ni Mayo na makasama siya sa buong araw. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit siya nakasuot ng uniforme at inihayag ni Mayo na ito ay isang disguise upang hindi malaman ng mga estudyante na siya ay talagang isang guro. Kapag pinuri ni Suzuki ang kanyang hitsura kinakabahan si Mayo kahit na inimbitahan niya ito para ipaalas niya ang bare sa kanyang mga tubo. Maya-maya pa naabutan nila si Hikari na matapang gaya ng dati at tinatawag silang cute na mag-asawa. Pagkatapos ay ipinakilala niya sa kanila ang isang laro na tinatawag na Cops and Robber at ang layunin ay mahanap at mahuli ang isang kriminal na tumatakbo sa paligid ng paaralan. Habang inilalagay siya ni Hikari sa mga poses nabanggit niya na si Mayo ay naglagay ng maraming pagsisikap sa pagpili ng uniforme na nangangahulugan na siya ay naghahanda para sa paghampas. Pagkatapos ay itinulak niya silang dalawa sa silid at sinabihan silang maglaan ng oras sa paghahanap ng susi. Pagkatapos ay napansin ni Suzuki ang isang kahon sa itaas na stand at nang abutin niya ito tinanong ni Mayo kung narinig niya si Hikari na nagsasalita ngunit sinabi niyang hindi. Sa totoo lang narinig niya ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Hikari at ngayon ay kinakabahan siya dahil hindi niya inaasahan na may bagay sa kanya ang isang busty hottie. Habang nakatalikod siya bitbit ang susi nagulat siya nang makita siyang palapit sa kanya at hindi sinasadyang mahulog ito. The key somehow ends up unhooking her hustler Mayu's melons are ripe and ready to be juiced.
Nagmamakaawa siya kay Mayo na huwag tumingin dahil nakaipit sa posas ang shirt niya kaya naman sinimulan ni Mayo na hanapin ang susi ng nakapikit. Gayunpaman kahit papaano ay nakarating na ang susi sa paggawaan ng cake ni Mayo at hindi niya ito maabot dahil nakakoff ang kanyang mga kamay. Noon lang narinig nila si Tekashi sa labas ng pinto kaya para ilayo ito sa kanya hiniling ni Mayo kay Suzuki na idikit ang kanyang kamay sa hindi nararapat at kunin ang susi. Habang nakapikit si Suzuki itinaas ni Mayo ang kurtina at ginabayan siya para iunat ang kamay. Kinakabahan siyang humiling sa kanya na tulungan siyang tanggalin ang kanyang mga saplot sinabi niya na siya lang ang okay sa kanya na gawin ito kaya iniabot niya ang kanyang mga kamay ngunit nauwi sa paghawak sa kanyang hangka-dangka. Kinakabahang idiniin ni Mayo ang kanyang ulo upang sabihin sa kanya na kailangan niyang bumaba ngunit lumilipad ang susi sa sandaling ibunyag niya ang kanyang silid ng mga sekreto ngunit sa huli ay nasubak ang katas na tumutulo mula sa kanyang orange. Matapos tumunog ang fountain nagawa ni Suzuki na palayain siya mula sa mga cuffs at humingi ng paumanhin para sa aksidente. Nahihiya siya na wala siyang ginawa kundi gulo ngunit sa kanyang pananaw siya ay naging mabait na tagapagligtas. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na sa kabila ng lahat ng pagkakataong ginawa niya itong parang OnlyFans thought na siyahan siya sa bawat segundo nito dahil mahal niya ito. Napagtanto kung ano ang kanyang sinabi nagsimula siyang magpanik at tumakbo palabas ng silid sa kahihiyan. Paglabas ni Suzuki sa silid na bigla siya at nag-iisip kung okay lang bang tuklasin ang mga pribadong tala ng kanyang guro. Gayunpaman nang makita niya sina Sato, Tekashi at Hikari na pagtanto niyang normal lang ito sa mga bahaging ito at nagpas siyang gawin ito. Nang maglaon ginalugad ni Tekashi at Saya ang dating gusali ng paaralan upang iset up ito para sa programa sa gabi ng festival ngunit nagulat sila nang makitang nahimete si Hikari sa sahig. Lumalabas ang dalawa sa kanila ay hiniling na mag-survey sa lugar at si Hikari ay nagselos nang makita si Tekashi na kumilos na parang isang matanda. Upang ipakita sa kanya kung sino ang boss tumakbo siya sa gusali ng paaralan ng mag-isa ngunit nabasag ang isang floorboard sa ilalim niya na nagdadala sa kanila sa kasalukuyan. Nagtanong sila kung bakit nag-iisa siyang pumunta sa ganoong lugar at ibinunyag ni Hikari na ito ay dahil gusto niyang takutin si Tekashi sa pamamagitan ng pag-arte na parang multo. Kahit na dismayado siya sanay na siya sa paghila ni Hikari sa mga kalokohan paminsan-minsan. Pagkatapos ay iminungkahi ni Saya na umalis sila at humingi ng tulong sa kanya ngunit hinawakan ni Hikari ang binti ni Tekashi at kinakabahang sinabi na hindi na rin niya kailangang pumunta. Gayunpaman nabasag muli ang sahig at nahulog din si Tekashi. Kapag tumangala siya nakikita niya ang isang view na hindi mararanasan ng karamihan sa inyo sa buong buhay mo. Pagkatapos ay hiniling ni Tekashi kay Hikari na subukang pumisil ngunit pinipigilan ni Hikari na igalaw ang kanyang mga paa dahil matagal na siyang nagsasagawa ng nature call. Nang hindi alam iyon sinimulan ni Tekashi na hilahin ang kanyang mga paa pababa kaya sinabi niya sa kanya kung ano talaga ang nangyayari. Pagkatapos ay binigyan siya ni Tekashi ng isang balde ngunit dahil ayaw niyang madumihan ang kanyang mga kurtina hiniling niya sa kanya na gawin siyang komando. Maya-maya bumalik si Saya kasama si Suzuki kaya mabilis na inalis ni Taka ang ebidensya at nailigtas si Hikari sa kahihiyan. Pagkatapos nilang hilahin siya palabas hindi man lang siya matingnan ni Hikari sa mata at nagpas siyang gawin siyang isang bagay na nakakahiya para makaganti sila. Gayunpaman nagsimulang lumakad si Tekashi kasama sina Saya at Suzuki na nagpaisip sa kanya na ang makita siya sa ganoong estado ay maaaring napakahirap para sa kanya upang mahawakan. Naniniwala siyang baka iwanan siya ni Tekashi kung sa totoo lang binibigyan lang siya ni Tekashi ng espasyo para magkaroon siya ng lakas ng loob na harapin siya muli. Nang maglaon ng mag-propose sa kanya ang isa sa mga kaklase ni Tekashi nagpakita si Hikari na nakadamit bilang isang oso at tinakot siya. Nang gabing iyon nagpa siya ang mga mag-aaral na tuklasin ang lumang gusali ng paaralan bilang bahagi ng kanilang Haunted House Challenge ngunit ipinaalam ni Saya kay Maya na may isang taong nakakostume ng oso na umiikot at nakakagambala sa mga mag-asawa sa pasilyo. Gayunpaman ang kanilang mga pagsisikap ay may positibong epekto at karamihan sa mga mag-asawang iyon ay naging malapit dahil sa pagharap sa panganib. Nagsimula ito ng bulong-bulungan na tutulungan sila ng oso na makakuha ng ilang sloppy toppy kaya hinahabol ito ng lahat ng uhaw na Discord mods na naging ganap na gulo. Samantala iniiwasan ni Hikari ang mga mag-aaral sa pasilyo at pinamamahalaang magpadala sa kanila sa paghabol ng gansa habang hinahabol niya ang kanyang hininga.
Hindi niya naiintindihan kung paano siya nakarating dito ngunit pagkatapos ay naalala ni Tekashi na iniwan siya at sinisisi siya sa sitwasyon. Sa sandaling iyon pumasok si Tekashi sa silid at sinabing alam niyang pupunta siya rito dahil palagi itong nasa tabi niya. Kahit na flattered sinampal siya ni Hikari sa mukha dahil sa pag-abandona sa kanya. Sa paglabas ng dalawa sa silid gayunpaman itinaas muna niya ang mukha sa kanyang kuweba ng mga kababalaghan at napagtanto na pupunta siya ng komando ngayon. Habang nagpupumilit siyang bumaba ang hustler ni Hikari ay naipit sa kanyang belt buckle na nagiging sanhi ng pag-deploy ng kanyang mga airbag. Sinabi niya sa kanya na alisin ang kanyang costume sa sandaling ito ngunit si Tekashi ay natigil dahil patuloy siyang gumagalaw. Sa gitna ng kanilang pagpupunyagi nasabi ni Tekashi sa kanya na mahal niya siya ngunit hindi ito ang pinakamagandang lugar para sabihin sa kanya dahil barado ang kanyang ilong sa kanyang negosyo. Pagkatapos nilang maghiwalay dumating sina Saya at Suzuki upang ipaalam sa kanila na nagsimula na ang hamon ng haunted house. Habang sinusubukang umalis ni Tekashi hinawakan ni Hikari ang kanyang kamay at nag-aalangan na sinabi sa kanya na siya ay pag-aari niya ngayon. Samantala galit na galit si Mayo sa mga bulwagan para hanapin ang oso upang matupad nito ang kanyang mga hiling. Gayunpaman nahanap niya si Suzuki at sinabing mahal niya siya. Mahinahong sinabi sa kanya ni Suzuki na siya ay isang estudyante lamang at walang pera para alagaan siya ngunit kung talagang gusto niya ito dapat silang magpakasal sa hinaharap. Namatay si Mayo sa proposal at mahigpit na sinabihan ni Saya si Suzuki na dahan-dahan ito sa kanya. Kinabukasan tumambay ang mga lalaki sa restaurant at sinabi ni Suzuki sa kanilang kaibigan na si Tanaka na sila ni Sato ay nakikipag-date kina Kana at Mayo ayon sa pagkakabanggit. Nagulat ang lalaki sa narinig ngunit pagkatapos ay nalaman niyang ang kanyang junior na si Tekashi ay pumapalakpak din sa kanyang guro at napagtanto na siya lamang ang birhen sa grupo. Dahil sa motibasyon na dilaan ang kanyang lollipop nangako siyang makakakuha ng shotty sa loob ng 3 buwan bago siya makapagtapos. Sa kanyang pagtungo sa kusina inamin niya na ang kanyang part-time na trabaho ay hindi nag-iiwan sa kanya ng maraming puwang para sa isang babae at halos hindi siya nakikipag-ugnayan sa sinumang mga chick sa paaralan. Pag-alis niya nabangga niya ang kanyang guro na si Chizoro at nabuhusan ng langis ang kanyang damit. Dinala niya siya sa locker room para kuhanin siya ng bagong kamiseta pero sabi niya mas gusto niyang tangkilikin ang kanyang kape kaysa tingnan ang kanyang video ng paghingi ng tawad. Nagulat si Tanaka nang makita ang kanyang kasumpa-sumpa na malamig na pag-uugali at napagtanto ang kanyang reputasyon habang nauuna sa kanya ang absolute zero. Pagkatapos ay binigyan siya ni Tanaka ng isang bagong kamiseta at walang sabi-sabi nagsimula siyang magpalit sa harap niya. Hiniling sa kanya ng lalaki na maghintay bago siya mawala sa paningin ngunit tumugon ito ng maayos nang walang ekspresyon ang mukha. Aalis na sana si Tanaka ng kwarto ngunit sinuot niya ang malangis na kamiseta at hinampas si Chizoro at ang sumunod na bagay ay nalaman niyang nakatitig siya sa kanyang mga pitchel. Ilang sandali nawala si Tanaka sa gravity ng kanyang mga meteor ngunit pagkatapos ay mahigpit niyang inutusan itong bumaba sa kanya na nagpabalik sa lalaki sa realidad. Gayunpaman nabigo si Tanaka na bumangon dahil nabaluktot niya ang kanyang bukong-bukong at nagulat ito kung paano pa rin ang ekspresyon ni Chizoro kahit nasa ganitong sitwasyon. Sa sandaling iyon nagsimulang tumaas ang kanyang mga butones at tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay malumanay na sinasabi sa kanya na huwag tumingin sa kanyang hangkadunkas. Si Tanaka ay isang sertipikadong birhen tulad mo na nagdudugo sa ilong at pagkatapos ay humingi ng tawad sa ibang pagkakataon. Sinabi sa kanya ni Chizoro na ayos lang ngunit ang hindi maganda ay ang kanyang bukong-bukong. Hiniling niya sa lalaki na ipakita sa kanya ang kanyang binti ngunit ipinapalagay ni Tanaka na humihingi siya ng isang pares ng pantalon at umalis upang makakuha ng isa na nag-iiwan kay Chizoro na maniwala na siya ay nabigo sa kanyang trabaho. Nang maglaon humingi siya ng payo kay Hikari at sinabi sa kanya ni Hikari na kailangang maging banayad ang mga nurse at mahirap para sa mga tao na magtiwala sa kanya kapag hindi siya kailanman nagpapakita ng anumang mga ekspresyon. Pinayuhan din niya siya na matuto pa tungkol sa taong gusto niyang maging palakaibigan at napangiti si Chizoro na iniisip ang oras na nakatitig si Tanaka sa kanyang pagawaan ng gatas. Nang maglaon sa bisperas ng Pasko naghanda si Tanaka para sa isang gabi ng guning ngunit nabigla siya nang dumating si Chizoro sa kanyang lugar na nakadamit bilang Santa. Nang tanungin kung bakit siya nagre-record sinabi niyang sinisikap niyang makilala siya ng mas mabuti para mas maging palakaibigan siya sa kanya.
Nagtanong si Tinoka kung bakit siya lumabas ngayon sa lahat ng araw at sinabi ni Chizoro na ito ay dahil ang isang malungkot na birhen na tulad niya ay magiging libre sa Pasko. Inamin ni Tinoka na gusto rin niya itong makilala ng husto kaya hiniram ni Chizoro ang kanyang TV at nagsimulang magpakita sa kanya ng mga larawan noong bata pa siya. Sa isa sa mga video isinulat niya ang kanyang pangalan sa isang teddy bear na nakuha niya bilang regalo at pinangalanan pa rin niya ang kanyang mga gamit-gamit ang isang marker. Tinanong niya kung sapat na ba ang natutunan niya tungkol sa kanya at nang sabihin ni Tinoka na gusto niyang malaman ang kasalukuyang kalagayan niya sinimulan niyang ipakita sa kanya ang isang video kung saan siya nagdiwang ng kanyang huling kaarawan ng mag-isa. Inamin niyang mahilig siyang mag-record ng mga bagay-bagay ngunit mula nang umalis siya sa bahay ng kanyang mga magulang medyo nalulungkot siya. Gayunpaman may kasama na siya ngayon sa anyo ni Tinoka kaya medyo masaya siya kahit hindi ito nakikita ng mukha niya. Pumalakpak si Tinoka sa pag-aakalang pumunta siya rito dahil gusto niyang mag-spam jump sa kanyang joystick ngunit pagkatapos ay nagpa siya na ilihis ang kanyang isip sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga paipong tanong. Pagkatapos ay nag-aalok siya na mag-record ng isang video para sa kanya ngunit hindi sinasadyang tumutok ang camera sa kanyang no-go zone. Habang mabilis siyang umatras noontog ang ulo niya sa mesa at ang susunod na alam mo si Chizoro ay nakaupo sa ibabaw niya. Sa sandaling iyon bumukas ang isang bote ng beer at nasira ang kanyang mga damit na panloob. Pagkatapos ay bumaling siya sa screen ng TV at napagtantong inilagay ni Chizoro ang kanyang pangalan kahit sa kanyang hindi nabanggit ngunit mabilis niyang tinakpan ang kanyang mga mata sa kahihiyan. Bago umalis nagpalit siya ng boxer ni Tinoka at nag-abot sa kanya ng regalo. Kinukuha din ni Tinoka ang isang kahon ng regalo mula sa kanyang silid na inihayag na inihanda niya ito kung sakaling may mahulog sa kanyang kondangan. Ang regalo ay lumabas na isang cute na teddy bear at agad na sinimulan ni Chizoro na isulat ang kanyang pangalan dito. Pagkatapos ay pinasalamatan niya si Tinoka ng may banayad ng ngiti at masaya ang lalaki na medyo napalapit siya sa kanya. Sa palagay niya ay nagsisimula na itong maunawaan siya ngunit pagkatapos ay nalaman na ibinigay nito sa kanya ang kanyang damit na panloob. Maling bag pala ang ibinigay sa kanya ni Chizoro at nasa kanya pa rin ang tunay na regalo. Pagkalipas ng ilang araw nagtungo si Tinoka sa isla ng Iwagaki at tumakbo sa Chizoro na labis na ikinagulat niya. Nakasagasa pala ito sa kanya sa mall at tinulungang bitbitin ang kanyang shopping bag kaya bilang ganti sa kanyang kabaitan nag-alok siya na ibahagi ang anumang napanalunan niya sa kanyang ticket sa lottery. Pumayag si Tinoka sa pag-aakalang mananalo siya ng isang kahon ng tisyo o kung ano pa man ngunit nauwi si Chizoro sa isang all-expenses paid trip sa Iwagaki Island. Tulad ng ipinangako iniluwa niya ang presyo at dinala si Tinoka na nagdadala sa kanila hanggang sa kasalukuyan. Hindi nga alam ni Tinoka kung peachy iyon pero ang tanging naiisip niya ay ang kanilang pakikipag-ugnayan sa bisperas ng Pasko. Sa sandaling iyon hinawakan ni Chizoro ang kanyang kamay at kinaladkad siya sa isang lugar sa tabi ng karagatan kung saan bigla siyang nagpalit ng damit na panligo. Laking gulat ni Tinoka sinabi niyang gusto niyang lumangoy ngunit itinuro niya ang karatulang nagsasabing bawal ang paglangoy sa lugar na ito. Nagsimulang malungkot si Chizoro ngunit iniiba ni Tinoka ang kanyang atensyon sa pamamagitan ng pagturo sa ilang hermit crab na nakita niyang maganda. Gayunpaman nadulas siya mula sa baybayin at bumagsak sa tubig at mabilis na sumisid si Tinoka sa kanya upang hilahin siya palabas. Itinulak niya siya pataas mula sa ibaba ngunit natarante siya nang mapagtanto niyang nawala ang kanyang pangilalim na kalahating sensor sa tubig. Salamat sa plot gods natalo rin niya ang upper half kapag naitulak siya sa baybayin at pinindot ng hermit crab ang kanyang butones na naging sanhi ng pagbagsak niya sa mga balikat ni Tinoka. Kinakabahan niyang hiniling kay Tinoka na tulungan siya ngunit hindi nakikita ng lalaki sa itaas at nahuli niyang hinawakan ang isa pa niyang airbag. Sa parehong oras na na-trigger ang kanyang mga butones binuksan niya ang mga ito at pinalipad ang hermit crab kaya na-resolve ang issue. Pagsapit ng gabi bumalik sila sa kanilang mga regular na damit at itinala ni Tinoka ang isang magazine sa malite ni Chizoro tungkol sa mga lugar na sikat sa mga lalaki. Tinanong niya kung pinag-aaralan niya ito para sa kanyang kapakanan at inamin ni Chizoro na gusto niyang sumama sa kanya sa isang lugar na masisiyahan siya. Nagsimulang mamula si Tinoka at sinabing natutuwa siya sa kanya kahit saan at hindi niya maintindihan kung bakit biglang tumibok ang kanyang puso. Kinabukasan umikot ang dalawa sa paggawa ng iba't ibang bagay at si Tinoka ay lubos na nahulog sa kanya sa gabi.
Pagkatapos ay iminungkahi ni Chizuru na mag-stargaze sila at dinala siya sa isang bundok para makakuha sila ng mas magandang view. Nagsisimulang magtaka si Tinaka kung ang mga bagay na nararamdaman niya ay dahil sa paglalakbay ngunit ang kanyang pag-iisip ay nag-ambala ng biglaang pag-ulan. Nakahanap sila ng kanlungan sa isang maliit na kuweba at si Chizuru ay nabigo dahil talagang gusto niyang ipakita sa kanya ang mga bituin. Nang magreklamo si Tinaka tungkol sa lamig gumapang siya palapit sa kanya at tinanong kung mainit ba ang pakiramdam niya ngayon. Nang makitang malapitan ang kanyang mga melon umatras ng kaunti si Tinaka ngunit pareho silang nahulog sa isa pang kuweba sa ibaba. Pagkatapos ng taglaga si Tinaka ay nakatingin mismo sa silid ng lihim ni Chizuru ngunit sinabi niya sa kanya na huwag lumipat o ang mga stalactites ay masira. Pagkatapos ay iminumungkahi niya na mabagal silang kumilos ngunit dahil sa kanyang mga paggalaw na uwi siya sa paglalaro ng mommy kay Tinaka. Matapos tumila ang ulan nakabangon ang dalawa ngunit hindi nila makita ang mga bituin dahil sa mga ulap. Sa sandaling iyon ang liwanag ng buwan ay sumisikat sa isang butas at nagliliwanag sa buong kuweba ng mga stalactites na ginagawang parang kalangitan sa gabi ang buong lugar. Sinabi ni Chizuru na gusto niya talagang makakita ng isang shooting star at nagbiro si Tinaka na malamang na gusto niyang hilingin na magkaroon ng kasintahan ng makita ang bituin. Nang aminin niya ito nagsimulang tumawa si Tinaka at napagtanto na ang kanyang nararamdaman ay hindi ilusyon at sa katunayan ay umibig siya kay Chizuru. She throws up a victory sign dahil ang kanyang pangarap na mahalin ng isang estudyante ay natupad at si Tinaka ay nagsimulang magpanik nang mapagtantong nakikita niya pa rin siya bilang isang estudyante. Nang makaramdam ng pagkabigo iminumungkahi niyang bumalik sila ngunit biglang tinakpan ni Chizuru ang kanyang mga mata at sinabihan siyang huwag tumingin sa kanya dahil namumula siya sa 50 shades ng pula. Sa araw ng mga puso hinihintay ni Tinaka si Ashati na bigyan siya ng mga tsokolate at lumalago lamang ang kanyang paghihirap kapag ipinakita ni Tekashi ang Reg Along na kuha niya mula kay Hikari. Nagpapanik naghihintay siya sa klase na umaasang may bumato sa kanya pero siya na lang ang natitira sa dulo. Nagpasya siyang umuwi dahil dumidilim na at huminto na ang lahat ng tren at bus. Ngunit ito ay isang ganap na blizzard sa labas. Sa kabila nito nagpasya siyang maglakad pa uwi ngunit nakita niya si Chizuru na nakabaon sa snow na labis niyang ikinagulat. Bumalik ang dalawa sa loob at nagpainit ng sarili sa pamamagitan ng space heater dahil nawala ng kuryente. Pagkatapos ay tinanong ni Chizuru kung bakit siya nandito hanggang sa huli ngunit ang lalaki ay tumugon sa parehong tanong. Nahiya si Chizuru at nagpas siyang magpainit muna ng kanyang damit kaya hiniling niya sa lalaki na tumingin sa ibang direksyon. Habang nagbabago siya nakita ni Tinaka ang isang regalo sa kanyang damit ngunit mabilis niyang itinago ito at sinabing hindi niya ito makukuha. Nagsimulang isipin ni Tinaka na nakakuha siya ng mga tsokolate mula kay Hikari ngunit nagsimula siyang bumahing bago siya makapagpaliwanag. Wala silang dapat pagtakpan kaya iminungkahi ni Tinaka na kainin niya ang mga tsokolate para gumaan ang pakiramdam niya. Sinabi ni Chizuru na magkakaroon siya ng ilan kung gagawin din niya ito ngunit sa sandaling maglabas siya ng isang piraso na tunaw ito at nahuhulog sa kanyang hangka-dangka dahil sa heater. Sinabihan siya ni Tinaka na kainin ito ng mag-isa habang naghahanap siya ng tuwalya ngunit na bad trip niya ang kanyang kamiseta at natapos na dinidilaan ang buong bagay na malinis. Nagsimulang mamula si Chizuru sa kanyang mga asset na nakadisplay at nag-aalangan na inamin na pinaplano niyang ibigay pa rin ang mga ito sa kanya. Kapag isiniwalat niya na sila ni Hikari ay magkasama ay naantig si Tinaka dahil hindi siya makapaniwalang mapupunta ito sa malayo para sa kanya. Nang makita ang ekspresyon ng kanyang mukha sigurado si Tinaka na gusto niyang sumakay sa kanyang halimaw na truck at nagpasya siyang kumilos bago sila hindi na magkita. Sa pag-alala sa kanyang hindi malinaw na pag-amin sa kuweba ay muli niya itong kinuhanan at sa pagkakataong ito sinabi niya sa kanya na huwag tumingin sa kanya bilang isang mag-aaral kundi bilang isang lalaki ngunit ang kanyang puso ay nadudurog sa Chizuru na tinanggihan siya. Pababa gusto nang umuwi ni Tinaka ngunit tahimik na umupo sa tabi niya matapos makita ang snowstorm sa labas. Lingid sa kanyang kaalaman hinihintay ni Chizuru ang kanyang pagtatapos bago niya formal na maipahayag ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Sa araw ng seremonya ng pagtatapos si Tinaka ay nagbigay ng talumpati sa mga estudyante ngunit nauwi sa pagkasira dahil aalis siya sa paaralan na wala pa ring pag-asa na birhen. Nang maglaon dumating ang mga lalaki upang batiin siya at anyayahan sa isang paglalakbay sa panahon ng bakasyon sa tag-init ngunit hindi niya maintindihan kung bakit sumasabay din ang kanilang mga guro.
Samantala nagluluto ang mga guro sa kusina nang binuhusan ni Chizoro ng baking soda ang kanyang kamiseta. Habang binibigyan siya ni Tanaka ng bagong kamiseta nag-aalinlangan niyang binabati siya sa pagtatapos. Ipinagkakatiwala niya ang kanyang tagumpay kay Chizoro sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng isang mahusay na guro ngunit sinabi niya sa kanya na huwag na siyang bigyan ng titulo dahil hindi na siya ang kanyang sensei. Sa pag-aakalang wala siyang gustong gawin sa kanya iniwan niya ang mga damit sa mesa at mabilis na lumabas ng silid iniwan si Chizoro upang pag-isipan kung paano iparating ang kanyang tunay na nararamdaman. Habang nagbabago siya nakita niya ang larawan nila ni Tanaka sa kanyang mesa at nagpas siyang subukang muli bago maging huli ang lahat. Nang hindi niya sinasadyang malaglag ang larawan tumalon siya upang kunin ito ngunit may bumagsak na pole sa ibabaw niya na nagdulot sa kanya ng gulo. Habang mabilis na umalis si Tanaka upang kumuha ng gunting si Hikari ay nasa bulwagan kasama si Takashi at nagpas siyang sumilip umaasang mahuhuli niya silang gumagawa ng mga pangit. Mabilis na umakyat si Chizoro para isara ang pinto at bumalik si Tanaka bago pa man sumilip si Hikari. Nang nakalok ang pinto nakahinga ng maluwag si Tanaka ngunit hindi pa tapos ang kanyang problema dahil nakatitig sa mukha niya ang mga melon ni Chizoro. Pagkatapos niyang putulin ang linya isinubsob ni Chizoro ang kanyang mukha sa kanyang dibdib at inamin na ayaw niyang makita siya sa ganitong estado ng sinuman maliban sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi na sila nakatali sa dinamikong guro mag-aaral kaya sa wakas ay masasabi niyang gusto niyang tanggalin niya ang kanyang factory seal gamit ang kanyang Excalibur. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin para sa nangyari noong araw ng mga puso na ipinaliwanag na habang mahal niya ito hindi niya napigilan ang sarili na sabihin ito dahil estudyante pa ito. Masayang niyakap siya ni Tanaka sa likod at sinabi sa kanya na wala na siyang dapat ipag-alala. Pagkatapos ay sumama siya sa iba pang grupo sa isang magandang kalagayan at sinabing inaabangan niya ang paglalakbay lalo na ang bahagi kung saan sila umaakyat ng bundok upang hilingin sa isang shooting star. Nang maglaon sa pagbagsak ng mga cherry blossom sina Hikari at Takashi ay naging magka-lovebird sa isang bangko. Si Seido at Kana ay namamasyal sa parke sina Mayo at Suzuki ay nagpipiknik at ang pinakabagong mag-asawa ay magkahawak kamay sa ilalim ng puno ng cherry blossom. Sa kalaunan ng dalawa ay malapit ng maghalikan ngunit pagkatapos ay napagtanto na silang lahat ay nagtipon sa isang lugar upang gawin ang eksaktong parehong bagay na labis na ikinahihiya ng buong grupo. Sa panahon ng spring break ang buong gang ay naglalakbay at binanggit ni Seido kung gaano kakaibang makita si Tanaka kasama ang kanyang bagong kasintahan. Habang abala sina Mayo at Suzuki sa pagiging lovebird sinabi ni Kana sa lahat na magmadaling pumunta sa hotel bago pa umulan. Pagkatapos ay nagmamadaling pumunta si Seido sa hotel na umaasang mapapasakay niya si Kana sa kanyang halimaw na truck ngunit natigil ang kanilang plano nang malaman nilang wala silang reserbasyon. Kaya tinanong ni Seido ang receptionist kung mayroon silang anumang mga silid. Sinabi niya na mayroon silang 2 silid na may mga twin bed ngunit sapat lang iyon para sa kalahati ng mga ito. Sinabi ni Hikari na ayos lang siyang manatili sa Manga Cafe kung saan maglalaro sila ni Takashi magdamag. Nagpasya din sina Chizoro at Tanaka na pumunta sa ibang lugar ngunit sinabi ni Seido na kasalanan niya ito kaya dapat ay siya ang pupunta kasama si Seido. Gayunpaman hindi nila siya pinansin at lumabas sa mga bulwagan kaya iminungkahi ni Suzuki na kunin nila ang mga silid bago ang ibang tao. Sa labas nagtataka si Tanaka kung saan sila pupunta at nalaman lamang na nakapagpareserba na si Chizoro sa ibang hotel na nagbibigay ng tanawin ng mga bituin. She comments that Tanaka is the rain main but then gently say that she is also the rain woman kaya ayos lang. Gumagalaw ang isipan ni Tanaka dahil nakuha niya ang pinaka-cute na shorty ng grupo at nangakong protektahan siya kahit na ano. Saktong dumating sila sa gusali at laking gulat niya nang makitang nag-book siya ng love hotel. Samantala naglalaro sina Hikari at Takashi ngunit nasa isip ni Takashi ang jiggle physics ng kanyang mga melon. Napagod siya sa paglalaro at iginiit na matutulog na sila ngunit namumula si Hikari dahil naniniwala siyang sinusubukan ni Takashi na i-unlock ang default na posisyon na si Dale-C. Nagprotesta siya na hindi niya mai-swipe ang kanyang V-card sa lugar na ganito ngunit kalahating tulog na si Takashi at hindi niya alam kung ano ang kanyang sinisigawan. Gayunpaman nang makita siyang inaantok ay nagpapadala sa kanya sa high performance mode at inamin niyang hindi siya makakalaban kung susubukan niya ang anuman.
Sa gabi nasa open-air bath sina Mayo at Kana at masama pa rin ang pakiramdam ng huli na ipadala ang kalahati ng kanilang grupo para mag-isa. Sinabihan siya ni Mayo na huwag mag-alala sa paniniwalang ang lahat ay nagsasaya dahil kasama nila ang taong mahal nila. Samantala si Chizuru at Tanaka ay pumasok sa kwarto at ang huli ay nabahala sa pagganap dahil siya ay isang birhen na katulad mo. Habang nakakaramdam ng pagkabigo si Chizuru dahil ang view ng mga bituin ay talagang isang room projector lang lumuhod si Tanaka at humingi ng paumanhin at sinabing hindi pa siya pumalakpak kahit kanino. Pagkatapos niyang magtungo sa shower para maglinis hindi maintindihan ni Chizuru kung bakit siya kinakabahan hanggang sa napagtanto niya kung anong klaseng hotel ang mayroon sila. Samantala bumalik si Kana sa kwarto pagkatapos maligo at nagpapasalamat siya sa mga nagpatuloy sa kanila na manatili rito. Pagkatapos ay umupo siya ng magkatabi kay Sato at humingi ng paumanhin sa ginawa niyang pag-aalala. Sa sandaling iyon nakarinig sila ng ilang masasayang ingay na nagmumula sa susunod na silid at nagsimulang mag-eavesdrop. Iniisip na si Mayo at Suzuki ay naglalaro ng Dr. Nurse doon. Sa kanilang pananaw tila si Suzuki ay isang Diyos sa kama kung saan ang totoo ay nagpapamasahe pa lang siya kay Mayo. Ang pagkarinig sa kanila ay nagpapadala kay Sato sa high performance mode kaya hinugot niya ang mga melon ni Kana at nagpasyang bigyan siya ng sarili niyang masahe. Samantala sumama si Chizuru kay Tanaka para turuan niya ito ng ilang posisyon sa yoga ngunit sa sandaling yumoko siya ng kaunti na abot ni Bro ang world record para sa 100 meter knot dash. Matapos ang pinakamasamang pagganap sa kanyang buhay si Takana ay nagtago at umiiyak ngunit niyakap siya ni Chizuru mula sa likuran para pakalmayan siya. Tumalikod siya upang humingi ng tawad ngunit bigla siyang hinalikan ni Chizuru at tiniyak sa kanya na maaari nilang subukang muli. Pagkatapos niyang makuha ang berdeng ilaw ginugugol niya ang buong gabi sa pag-alis ng kanyang mga tubo. Kinabukasan ng squad ay naghihintay sa labas ng hotel para sa Tanaka at Chizuru at habang ang prior ay nasa magandang kalagayan ang huli ay dumating na naglalakad ng magkatabi. Tinanong ng mga babae si Chizuru kung okay lang siya at ipinakita niyang tinapik siya ni Tanaka ng napakalakas na parabang nasagasaan siya ng isang halimaw na truck.